Saan po yung reason natin, sir? Para saan? Marinig ata, sir. Parang nawawala ata yung audio niyo, sir. Try po yung tanggalin niyo po muna yung headset, sir. Baka mas malinaw, sir. Hello, sir? Hello? Hello, sir. Ayan, yan, malinaw. Yan, malinaw na, sir. Ayan. Go ahead po, sir. May Yan, yan. Ito Okay. headset. Kami mas malakas na headset. Ba't hindi pa makarinig ng audio yung iba? Yung sa kanya po yung nawawala, ma'am. Yung audio niya po. Hello, hello, sir. Yan, yan. Okay, naririnig naman, sir. Hello, hello. Problem yung headset ni sir. Kaya nga. Sir, try na lang po wala tayong headset, sir. Mas malinaw po kanina nung wala kayong headset, sir. Parang nawawala po yung audio pag naka-headset kayo, sir. Yan, yan. Malinaw, sir. Okay lang, sir. Yan, yan. Malinaw, sir. Go ahead po, sir. Thank you, thank you. Go ahead. My name is Marvin Arguelles. I am 31 years old. I live in Maygawayan, Bulacan. I'm starting working to Japan. I need certificate, sir. Okay, okay. Ano pong visa, sir, ang inaano nyo? Ang kukunin nyo sana? Sir, mahina po lang. Hello, hello. Malakas kasi headphone. Okay, okay. Sir, Sige, sir. mahina po Balikan na sa kita, sir. lang. Sige, sige. Thank you, sir. Thank you po. Thank you. Okay, thank you, sir. Okay, next natin si si Ma'am Elena. Next po natin. Go ahead po, Ma'am Elena. Tapos na po ba si Ma'am Elena? Wala pa din nata si Ma'am Elena. Okay, si Ma'am Teresa na lang po. Go ahead po, Ma'am Teresa. Hello? Hello po, ma'am. Hello, hello. Rinig niyo po yung audio ni ma'am? Oo, walang Wala. Okay, kay Sir JP muna tayo. Kay Sir JP Rapa muna tayo. Go ahead po, sir. Kumbawa. Hello? Hello, Sir JP? Hello, sir. Ayan, yan. Okay, sir. Go ahead po. I'm JB Rapa, 38 years old. 38 Okay. years old po. Tagaan po, Candelaria, Quezon. Okay, Candelaria, Quezon din, no, si sir, no? Okay, reason natin ba't nag-aaral tayo na ni Hongo, sir? Certificate po para makapag-apply. Okay, no? Para makapag-apply, no? Okay. Okay, no? Nakapag-ano po ba tayo? Nakapag-self-study tayo kahit papaano? Yes, sir. Okay, okay. Thank you, Sir JP. Thank you, Sir JP Rapa, no? Okay, si Ma'am Jane po, kumbawa, Ma'am Jane. Okay, bilisan lang natin konti, no? Okay, kumbawa, Ma'am Jane. Hello po. Good evening po. Can you Kumbawa. hear me po? Yes po. Loud and clear po. And magandang gabi po. Good evening po. I am Jean Manzanero from Ususan, Taguig City, and I am currently a teacher in a public school. I chose to be here and study Nihongo po to have a new skill. Okay, no? Okay. In the future, ano pong plano natin? Kung ba tayo nag-aaral na ni Hongo, ma'am? Hello po? Mag-apply din. Ah, Hello okay. po. Mag-apply din po.
Okay, thank you. Okay, malalaman niyo yung reason niyo kung ba't ko tinatanong yung ganyan, no? Later po. Okay, next po natin. Thank you, Ma'am Jane. Si Ma'am Angel Suratos po. Next natin. Go ahead po, Ma'am Angel. Hello po. Hello po, Ma'am. Hello po. Kumbawa. Good evening. Good evening po. I'm Mercy Angel Sisoratos po, 28 years old from Pasay. Okay. Um, I'm planning to apply po sa Japan as healthcare po. Okay. Thank you. Nakapag-ano pa study na tayo kahit pa paano, Ma'am? Actually po nagpa-rebatch po kasi ako kasi nagkaroon ako ng Okay. sakit. Okay, may Pero po ano pa lang sa'yo po mo? naman. Kay Ma'am Emma po, Sensei Emma. Okay. Sensei Emma, okay. Okay, thank Opo, you, hindi ko Ma'am. po kasi ako nakasabay. Okay, Okay, thank you po. Okay, thank you. Noted yan, Ma'am. Okay. Okay, sino na next? Si Sir Makasigan Angelo. Go ahead po. Hello po. Okay, kumbawa, sir. I'm Angelo Marasigan, 23 years old, from Calaca, Batangas. Okay, Calaca, Batangas. Okay. Hello. Okay, reason natin, ba't tagal tayo ng Nihongo, sir? Gusto ko po mag-work sa Japan. Okay. Kagagraduate ko lang po. Okay. Bale, ilang taon na tayo, sir? 23 po. Okay, 23. Medyo bata pa si sir. Okay. Thank you si Sir Makasigan nyo, no? Tama ba? Apa. Okay. Thank you, Sir Angelo, no? Thank you. Okay. Thank you po. Sino pa? Si Ma'am Sara. Next po natin si Ma'am Sara. Kumbawa, Ma'am Yes, Sara. hello po. Yes Hello, po. good evening. Yes, my name is Sarah Meosay. I'm from Davao City. I'm currently working as JS engineer from an IT company based in Japan. So the reason why I wanted to study Japanese is that for me to learn at least basic characters and also help me when I go to Japan for business trips. Okay. Okay pa, personal reason yung kay Ma'am Sara, no? Okay. Okay, thank you, Ma'am Sara, no? Thank you po. Thank you. Okay, next natin si Ma'am Poby. Tama po ba, Poby? Hi, Sensei Kanbano. Phoebe po. PB. Okay, go ahead po, Ma'am. Hello po. Yes po. I'm Phoebe Jane Serio from Parañaque City. Kaya ako nag-enroll. Actually, second time ko na mag-enroll kay Shinjiro kasi nag-avail ako ng N5, N4. Pero kasi hindi ako kompletong naka-attend ng N5, so tinake ko na lang as N5 ulit. Is for for future reference lang kasi nung nag-Japan ako para lang maintindihan ko sila pagbalik ko ulit. Okay, bali may experience sa Japan na, Ma'am? Yes. Twice po nag-travel. Travel lang po pala. Opo. Okay. Or for future din. Okay. Kung may chance din. Okay. Then yung study mo, Ma'am, ngayon is bali parang maikli pa lang yung sa N5 natin? Medyo siguro refresh lang kasi yung medyo sa grammar medyo nalilito pa din. May ano kung sino po yung sensei natin dati, Ma'am? Kalimutan ko na. Nakalimutan, matagal na ba? Sorry. Okay. Sige, thank you, Ma'am. Thank you po. Thank you. Okay. Okay, next natin si Ma'am Kaylin. Tama po. Tapos na po ba si Ma'am Kaylin? Yes po. Tapos na, no? Okay. Sir Joseph. Tapos na po Sir Joseph. Si Ma'am Malu. Tapos na din po ba si Ma'am Malu? Sir Joseph or si Ma'am Malu? Okay, na tayo kay Sir Daryl na. Okay, si Ma'am yung kanina, no, yung taga San Pablo. Okay, Sir Daryl na. Go ahead po, Sir Daryl. Kumbawa. Hello, good evening. Good evening, sir. Hello, my name is Daryl. I am from Davao City. I am currently a freelance project manager. Reason is to find opportunities in Japan. Okay. Sa Japan din, no? Okay, may ano po tayo, knowledge kahit pa paano, sir? Yes po. Okay. Hanggang anong level, sir? Mga N5. N5 na rin. Okay, sige, buti na lang, no? Okay, thank you, Sir Daryl. Thank you po. Okay. Thank you. Okay.
Okay, si Ma'am Zenny. Next po natin si Ma'am Zenny. Konbanwa. Kumbawa, I'm Zenny Domingo. Currently, I'm living here in Pasay, and reason for joining or learning Hongo is future job plans. okay. In Japan po ba And or ano? yun, current In Japan po po, or sa Pinas po? Japan po. Okay, Japan. Okay. Okay. Yan, Currently po na ano, level natin sa Nihongo po, ma'am. may konting knowledge, pero I think hindi pa siya mako-consider as yung as Okay. N5. Pero may Okay lang yan. Kahit yung konting hiragana knowledge. katakana lang muna sa ngayon, okay lang yan, ma'am. Magtutuloy-tuloy. Hiragana medyo alam na. Okay. Okay lang yan. Katakana, hindi pa masyadong. Okay, no? Okay lang yan. Okay, at least meron tayong kabisado kahit papaano, no? Okay, thank you, Ma'am Zenny. Thank you po. Thank you. Thank you. Okay, sino po hindi natin natatawag? Meron pa po ba? Sino pa po hindi natin natatawag? Wala na po ba? Okay, si Ma'am Christine po. Go ahead po, Ma'am Christine. Ano po ba? Yung iba po kasi walang name eh. Si Ma'am Christine, nandito po ba? Yung iba po kasi walang pangalan. Wait lang po. Okay, si Ma'am Melanie po. Go ahead po, Ma'am Melanie. Konbawa, Ma'am Melanie. Hello? Hello, good evening. Good evening po. I'm Melanie Goran, 39 years old. Okay. From Manila. Okay. Reason Reason natin? may apply ako Japan. Need ng basic Okay. Basic knowledge. Okay. Okay, thank you. Okay, thank you po, ma'am. Thank you, Ma'am Melanie. Okay, next natin si Ma'am Christine. Go ahead po, Ma'am Christine. Hello, Konbawa. good evening. Good evening. Konbanwa. Yes, I'm Christine. I live in Tokyo ngayon. Okay. Sorry na low-bat kasi yung earphones. Okay. Reason bakit wanna learn is, of course, para I can navigate my way around here. Okay, no? Lang. Baka sa Thank daily you. living, no? Okay, thank you, Ma'am Christine. Thank you po. Thank you. Alright. Okay, next natin, sino po? Yung mga wala po kasing name, go ahead lang po. Yung iba po kasi walang name eh. Okay, yung hindi pa po natatawag, go ahead lang. Sino pa po? Go ahead lang po yung mga nagtaas po ng nag-raise po ng hand. Go ahead lang po. Hello, good evening. Good evening. Yes po. Hello. I'm Kim. Hindi po mabasa yung name ko po. Wala po kayong name po na hindi po visible yung name niyo. I-edit ko na lang po maya. I-edit ko na lang po mamaya. I'm Kimberly from Tagum City, Davao del Norte. Opo, I joined this class for may balak po kasi kami magtrabaho Japan. So we need at least basic knowledge, language na Opo. Thank you. Yung po natin, yung knowledge po natin yun, meron po ba? Medyo sa hiragana, tapos medyo din sa basic grammar lang po. Okay. Okay, thank you, ma'am. Ano po ba name natin? Kimberly. Okay, ma'am Kimberly. Okay. Thank you, ma'am Kimberly. Okay. Thank you. Okay, next po natin, sino po? Hello po. Hello, konbawa. Hello po. Hello po. Ako po si Atsuko Kagurangan. Okay. Ngayon po ay nakatira ako sa San Juan. Okay. Tapos reason po, need po siya sa sa pag-apply po sa Japan.
Okay. Apply din, no? Knowledge natin ngayon. Ano lang po, mga basic lang po. Okay. Greetings, Hiragana tapos katakana, no? hiragana. Okay. Okay na yan sa ngayon. Kahit yun lang muna. Mag-i-start pa lang naman tayo. Thank you. Atsuko, Thank you no? po. Ang Japanese yung name niya, Atsuko. Akin na lang po. Okay. Okay. Sino next natin? Go ahead po. Okay. Okay, go ahead po, ma'am. Ano po ba? Wala ding name eh. Hello po. Wala. Konbawa. Hello? Hello, sir. Yes po, hello. Konbawa, ma'am. Hello po. Sir, ako po to si Mercedes Vergara. Ginamit ko po yung account ni Hazel kasi di po ako maka-join. Ma'am, nagpi-feedback po. Wait lang. Sakit. Hello. Okay, sige po, ma'am. Thank you po, ma'am. Okay. Yun pala si ma'am. Okay. Kasi magkasama naman kami sa bahay, Okay. sir. Okay, sige. Ganun na lang na gawin nyo, no? Then, ma'am, later nyo na lang ayusin yung account nyo, ma'am. Parang may problema po ata. Na-block ata siya eh. Okay. Gamit na lang po kayo ibang account ng Gmail po. Then, create lang po kayo. Then, add din po kayo ng name nyo. Okay. Then, yun, thank you po, ma'am. Thank you po. Si ma'am pala yun. Okay. Sino po ba hindi natin natatawag? Go ahead po. Si Hazel po. Okay, kumbawa Ma'am Hazel. Nasa po? Siya din, no? Okay, kumbawa ma'am. Hello po. Hello po. Okay. Gad po, ma'am. Ano, mag-introduce po ng self po? Yes po, kahit alin po. Then, yung sinabi ko po, name lang po. Then, ilang taon sa nakatira, and currently work. Then, ano yung reason natin? Kung ba't nag-aaral tayo ng Nihongo? Then, ano yung level natin? My name is Hazel Ondesimo from Cavite po. Okay, Cavite. Saan kayo sa Cavite, ma'am? Sa Silang po. Okay. Medyo malapit lang sa akin. Sa Carmona po ako, Cavite din ako. Then, okay, sige ma'am. Thank you po, ma'am. Thank you. Sige po, ma'am. Thank you. Okay. Next po natin, sino po? Go ahead lang po. Meron pa po ba? Meron pa po ba? Okay, wala na, no? Meron pa po ba? Wala na ata. Ayun po pala. Sino yun? Si Sir ata yun. Ikaw, kumbawa. Ano po na yun? Kumbawa. Go ahead po. Si Humajes Diabinis, nakatira sa dito sa Mindanao. Okay, Tas Mindanao. 27 years old. Okay. So, bala ko po mag-apply pa Japan po ng trabaho. Okay. Opo. Okay. Currently po na level natin, sir, sa Nihongo, nakapag-aral po ba tayo or nakapag-umpisa na po tayo? Wala pa po. Okay, wala pa, no? Okay. Thank you, sir. Thank you po. Thank you. Okay, yung mga name po, later nyo na lang ayusin po after ng class natin para hindi po siya kumain ng oras, no? Kasi po, dyan ko po makakabisado yung mga pangalan nyo, eh. Sa kung ano yung visible na name nyo po dito sa screen po, no? Okay. Yun po ako nang po magpapakilala sa inyo, no? Okay, I'm Cyrus Oblivious po, no? I live in Bangkal, Carmona, Cavite po. Sa Cavite po ako ngayon, no? Then, in the past po, past 7 years po, almost 7 years po ako nasa Japan. Then, kauuwi ko lang po sa Pinas. Then, for good na po, hindi na po ako babalik ng Japan, no? Yun po, katulad po sabi ko, almost 7 years ako sa Japan. Then, currently level ko sa Nihongo is nasa N-sang level pa lang ako or entry level pa lang po, no? Okay. Pero nagtitikta po ako ng N2 level po. Okay. Then, I'm 28 years old now, no? Okay, katatapos lang po kasi ng birthday ko, no? Okay, ano pa ba? Okay, no. Sa Shinjiro naman, no? Lampas 2 years na din ako nagtuturo as instructor po para sa Japanese language po, no?
Pero usually dati kasi ang tinuturuan ko lang talaga is N4 level lang po, no? Okay. Then ngayon po, dahil nag-full-time na ako, kahit anong level na po is kinukuha ko na din naman po, gano'n po. Then, ano pa ba? Any question po? May question po ba tayo? Okay, yung kanina kung ba't ko kayo tinatanong kung ano yung reason niyo, no? Kung ano yung reason natin sa pag-aaral ng Nihongo. Bakit? Okay, ba't ko nga ba na siya natanong? Kasi mahirap po talagang pag-aaral ng Nihongo. Kaya kung hindi po tayo seryoso or kung hindi matibay yung reason natin or wala tayong motivation kung ba't tayo nag-aaral ng Nihongo, is malaki yung chance na hindi talaga tayo makaabot hanggang dulo or kahit N5 man lang ng kalahati. I think hindi po natin kaya makalagpas. Kasi kung titignan niyo yung ano 'no, ang Japanese level or Nihongo na tinatawag natin, siya yung pinakamahirap or pangalawa sa pinakamahirap na, language po 'no, na pag-aaralan sa buong mundo po 'yan 'no. Kaya sobrang hirap talaga, kaya kung wala tayong matibay na reason or motivation kung ba't tayo nag-aaral ng Nihongo is yun nga, may chance talaga na mag-quit tayo 'no. Okay, madami tayo dito pero 'pag dumating yan sa dulo, I think more than a half siguro kung hindi tayo magpupursige talaga or matibay yung reason natin 'no, kung ba't tayo nag-aaral ngayon. Kaya ako tinanong sa inyo yan kanina po 'no. Okay. Then ano pa ba? Then ang Nihongo po kasi is non-stop po yan kahit anong level niyo po. Kunyari level 5 ka ngayon, paangat po yun ng paangat kahit umabot po tayo ng level 1, non-stop pa din po ang pag-aaral ng Nihongo hangga't nasa currently job mo or nasa seikatsu mo or nasa pamumuhay po natin yung pag-aaral ng Nihongo or dun nakaikot yung pamumuhay natin. Hangga't yan po ang ginagawa natin is non-stop po talaga ang pag-aaral ng Nihongo. Kumbaga, sabi nga nila hangga't nabubuhay ka, nag-aaral ka ng Nihongo. Kasi mahirap po talaga, napakadami pong pag-aaralan talaga sa Nihongo po. Pero like yung sabi ko nga po, basic knowledge is magi-start po tayo sa N5 po talaga. Then, parang ladder lang din po yan. Like, kunyari, magi-start po tayo sa sa level natin ng, kung nag-aaral tayo dati ng kinder, then paakyat tayo ng paakyat. Same thing lang po dyan. Ganun din po, mag-aaral tayo ng alphabet, same lang din po. Okay. Then, sinend ko po sa inyo yung yung link nung files natin. Nabuksan po ba ng lahat? Kaya po bang i-open ng lahat? Na-open po ba nila? Yung files na sinend Yes ko po. po. Okay. Okay. May send ko po siguro ulit para makita nung iba. Baka natabunan na po kasi. Okay, bali yung binigay ng binigay ng Shinjiro na file sa drive po natin is yan din po ang gagamitin natin. Then ito po sinend ko, yan din po yung gagamitin natin 'no. Nakapasok po diyan lahat ng mga pag-aaralan natin about sa N5 or kung umabot kayo ng N4, meron din naman po diyan 'no. Okay. Okay, kaya po lahat dapat mabuksan niyo po yung yung account po. Baka po kasi merong hindi makapagbukas po. I-chat na lang po ako, then ise-send ko na lang din po ulit yung or i-message niyo po ako. Okay. Okay, wala po ba tayong question? Okay. Okay, sa class po, din kayo din po ang magde-decide. Bale may 2 hours po tayo na class, no? Bale magi-start tayo ng 8 to 10 PM po, Philippine time po tayo, no? Then ang mangyayari po kasi is may waiting time po tayo na tinatawag, no? Then kayo po ang magde-decide nun. Then bale ang mangyayari po is magde-decide kayo kung 10 or 15 minutes po. Then ano po ba yung mas okay po sa inyo? Magwe-wait po tayo ng 10 minutes or 15 minutes po? Sino po ang makakapag-decide? Kayo po mag-decide. Okay, 10 minutes 'no. Okay, may rules tayo sa 10 minutes na waiting time 'no. Okay, bale ang mangyayari po diyan kung mga nasa 3 pa lang po is mag-aantay pa din po tayo hanggang 15 minutes. Pero kung nasa 10 minutes or within 10 minutes ang dami na po natin, pwede na po tayo mag-start niyan 'no. Okay, gano'n po yung gagawin natin. Okay lang po ba sa inyo 'yon? Yes po. Okay. Thank you. Yes po. Kasi yung 2 hours po maikli po talaga yan sa pag-aaral ng Nihongo 'no. Kaya dapat yung time po natin na 2 hours, yung allotted time po natin diyan is bigyan po natin ng halaga kasi napakaikli po talaga niyan.
Kung tutusin pa, kaupo mo lang po ng computer, tapos na po din agad yan eh. Ganun po yung mangyayari dyan, no? Okay. Kaya ayun, no? Yun lang ang ano ko sa inyo na bigyang halaga po natin yung pag-aaral natin ng Nihongo sa 2 hours po na to, no? Okay. Then, yun po, ano ko lang po sa inyo, maghinta po tayo ng notebook, no? Yung notebook po natin, hati-hatiin po natin yan. Then, bawat level po niyan is, or bawat pages po niyan, at least maglang kayo kada 10 pages, then tupian nyo lang po. Then, lalagyan nyo po ng, ano yan, ng mark nyo. Then, magagamit nyo yan hanggang, hanggang nag-aaral kayo ng Nihongo. Kasi, kahit N4, yan na din yung gamitin nyo, no? Or kung balak nyo talagang gamitin ng N4, medyo lawakan nyo na yung, yung pagipagitan po nila. Okay, ba't ko po sinabi yun, no? Kasi, once na may na-encounter tayong particles, then isusulat nyo doon sa page ng particles yung magno-note po kayo doon. Para in the future, tumbalkan nyo po yung particles or yung lesson na yon, madali nyo na po siyang mababalkan. Hindi po halo-halo yung notes nyo. Ganun po yung mangyayari. Okay, ganun lang po. Ballpen lang po and yung notebook po, no? Yun po ang, ang kailangan natin. Then, ang isang pang rules is yung 10 minutes nga po na allotted time natin para sa waiting time. Then, sa ano naman po, sa on class naman po natin is, anytime po pwede kayong mag-interrupt kung may question kayo. Mas okay po yon na nagtatanong kayo kaysa yung nagpo-proceed po tayo sa another lesson nang hindi nyo pa naiintindihan. Then, ang rules po dyan is hindi po tayo magpo-proceed ng another lesson kung hindi nyo po naiintindihan or kung meron pa pong hindi nakakaintindi sa lesson that time. Okay po ba yon? Sir, okay. Okay. So, para saan yun muna yung tatlo, no? Unang-una, yung sa time natin. Bigyan natin ng halaga yung 10 minutes na pag-aantay, no? Okay, yung pangalawa natin is yung notebook. Isa sa pinaka-importante din talaga yan. Then, ang pangatlo, hindi tayo magpuproceed ng hindi nyo naiintindihan yung lesson natin, no? Okay. Then, maging vocal kayo kung hindi nyo naiintindihan. Tutulungan ko naman kayo, no? Pare-pares lang naman kayo, beginner din talaga lahat, no? Then, yun nga. Kung hindi nyo naiintindihan, magtanong, then huwag tayo mag-proceed sa next lesson, no? Mahirap po kasi yun. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi yun yung nagiging reason kung ba't po marami nagki-quit, no? Kasi napag-iiwanan po sila sa lesson, no? Then wala, pinapabayaan lang po nila na ganun po. Okay. Okay, thank you po. Okay, any question po? Meron po ba tayong question? Hello po? May tanong po ba si ma'am? Si ma'am Hazel? Si ma'am Hazel tanong? Tama ba? May tanong po ba? Wala po, sir. Okay. Okay na po. Okay. Okay na pag sa Nihongo is ang tawag po sa sa teacher is sensei, no? Sai sensei. Okay, sensei na lang. Okay lang din naman po kung sensei lang, no? Okay, thank you. Okay. Okay, no, nakita ko sa inyo na maraming gusto mag-apply pa Japan, no? Okay, then yung iba naman is iba't iba yung reason din, no? Yung iba gusto lang din pag nagta-travel din. Okay, no? Yung sa pag-apply naman, no, isa kasi ang language talaga ang pinakaimportante once na nag-aaral tayo or gusto nating pumunta pa Japan po, no? Isa yun sa pinakaimportante. Pero sa sa student visa kasi hindi siya masyadong gawa ng mag-aaral ka din naman daw sa Japan, no? Okay. Yung sa naman, sa mga currently na visa natin, like mga SSW visa or skilled worker visa, then sa mga, like yan, yung mga caregiver, under din yan ng skilled worker visa, no? Then yung trainee visa, under din po yan, no? Yung mga visa po na ganyan, is need po talaga makapasa ka ng JFT or JLPT na N4 po. Then, kailangan mo din po ipasa yung tinatawag natin na prometric test na or para sa skilled mo naman yan, no? Once na ipasa mo po yan, kahit sang agency ka po mag-apply, matatanggap at patatanggap ka na dyan. Once na napasa mo yung dalawa. Pero yung pangatlo, syempre, unang-una yung JLPT or JFT na tinatawag, no? Then, okay, ano yung pinagkaiba ng JLPT and JFT? Ang JLPT kasi, yan yung isa sa pinakamataas talaga. Kasi yan yung pinaka-license mo eh. Yan yung level mo sa Nihongo. Kunyari, hindi lang sa Japan mo siya magagamit mo siya sa Pinas. Kasi napakadami ng opportunity sa Japanese bilingual po dito sa Pinas. Yung sweldo mo sa Japan, kaya mo nang sweldohin dito basta medyo mataas na yung level mo. Like entry pataas po. Ganon. Then, ang JFT naman is ginawa yan, no, para
makapunta ka ng mabilis sa Japan. Bakit? Kasi ang JLPT po is 2 times a year lang po yan. I think July and December lang. Then, ang JFT naman po, kanya, bumagsak ka ngayon, lalabas na din agad yung result. Then, ang JLPT naman, after mo kanya, July, August, or September, doon pa po yung labas ng result yan, almost 2 months ata. Kung nag-take yan ng December, I think February pa ang labas ng result yan. 2 months yung aantayin mo. Kaya kung nag-take yan ng isang beses, 8 months ang aantayin mo. Eh paano kung paalis ka na, di ba? Yun, parang 2 years ago or 3 years ago, nag-start yung JFT na tinatawag. Then, pag JFT naman, nag-take ka ngayon, bumagsak ka, 45 days, pwede ka na ulit mag-take. Then, within that day naman, na nalabas na yung result kasi computerized siya, no? Then, yun yung pagkakaiba ng JLPT sa JFT, no? Then, tatanungin nyo kung ano yung pinakamaganda. Siyempre, yung JLPT, no? Kasi yun yung pinaka-level mo talaga sa Nihongo. Hindi lang sa Japan, sa Pinas, magagamit mo yan. Kahit anong job, no? Kahit instructor, ganito, ensang mo is makakapag-apply ka na kahit sa ano. Okay. Then, ano pa ba? Siyempre, ang pinaka-importante yung health natin, no? Hindi tayo makakaalis sa Pinas or makumpleto man natin yung skilled and language test natin. Eh, paano kung bagsak tayo sa medical? Marami po akong mga kakilala dati, no? Paalis na din doon sa agency namin dati na bumagsak. Magagaling sila sa Nihongo pero pagdating sa medical, nung final medical na, bumagsak. Siyempre, sa pinaka-importante pa din po talaga yon, no? Okay. Okay, any question po about po sa akin or kahit ano related sa Nihongo, go ahead lang po. Meron po ba? Go ahead lang po, huwag po kayo mahiya. May mga question po ba tayo? Sensei, Yes po, go ahead po. ilang months na po ang pag-aaral mo? Ng ano po? Kita po nitong study niyo. Ito yung sa N5 nyo, no? Okay, ang months yan is meron talaga, I think mga 20, di ko alam kung, ngayon lang kasi ako nagturo ng weekends eh. Dati kasi weekdays pala, ngayon lang ako nagturo, no? Pero para sa akin kasi, tatapusin natin yung lesson, no? Tatapusin natin yung lesson ng N5 hanggang matapos yan. Then, after that, may exam tayo na JLPT type exam. Yun na yung papagawa ko sa inyo, no? Okay. Hanggang matapos po yan, yung N5 natin. Yung lesson po natin sa libro. More or less 1 month. Sensei. Almost 2 months, I think lagpas 2 months. Hindi ko alam eh. Sa ano po yes, more or less po siguro. I think mga lagpas 1 month po, sir. Mga almost 2 months din siguro. Basta ang ano po natin is matapos talaga natin yung libro po. Sensei, question lang po. Yes po. Yung pag-aaral po namin ng N5 and N4 po, hindi rin po siya makakaabot po, no, sa exam ng December? No na po kasi almost no na po, no? 2 months na lang. Oo. December Ano po ba ba ang and reason nyo? Ba't July? magte-take kayo? Yes po, December and July. Ano pong reason po ba ba't magte-take kayo? Mag-apply din po for work. Pan-Japan po? Opo. Pagka ganyan po, pwede nyo i-take yung JFT po, ma'am. Pero ang JFT po kasi, ma'am, ang kaibahan niya sa JLPT N4, no, kaya mas madali siya is, although mas mataas ang passing, no, na, ano ba? Mas mataas ang, ano pa to dito? Ano ba yung term doon? Sa JLPT po kasi is almost half yung yung hinihingi lang na passing, no. Then Ma'am Angel, sa JFT po is medyo mataas. Pero ang kagandahan sa kanya, no, is mix po siya ng N5 saka N4. Unlike po sa N4 ng JLPT na talaga pure ba kumbaga. O kung may mapahalo man, parang bonus na lang talaga kung may mapahalo na question na N5. Ganun po siya, Ma'am Angel. Pero ang advice ko po sa inyo, kung nagmamadali talaga kayo, ma'am, is ang i-take nyo po is JFT na lang.
kung ang reason niyo naman talaga is yung pong parang makaalis lang talaga, kasi valid naman po yun, no, yung JFT po. Kung mga visa-visa lang po ang kailangan na for work. Thank you po. Okay, thank you, Ma'am Jen. Okay, sino pa po yung may tanong? Meron pa nag-task kanina. Sino po ba yun? Yung po, PB. Sino pa po may question? Go ahead lang po. Dito naman po wala, no? Ano po 'to, hindi po siya mahigpit kasi nasa sa inyo po talaga kung mag-aaral kayo ng ayos, eh, 'no? Hindi po naka-base sa sa instructor o sa sensei niyo yung magiging level niyo sa Nihongo. Naka-base po yun sa inyo kasi kung nagtuturo naman everyday talagang ano, ang sensei niyo, pero kung kayo naman ang hindi na-attend siyempre, hindi po aangat yung level niyo or hindi kayo makakapasa sa mga iti-take niyo na exam in the future siyempre. Kasi hindi naman din po kami magpapa-exam niyan, eh. Ang ibibigay lang po namin sa inyo or ang bibigay ng school is yung certificate po na naka-completion niyo, na naka-complete kayo ng N5 or N4 po. Okay, yun po, yung certificate lang ata yun ng completion po na nag-take kayo ng online class po. Like N5 or N4, gano'n kung na-complete niyo yung ano. Then, naka-base din sa teacher niyo yun or sa sensei niyo kung mabibigyan kayo nun. Kung umabot kayo hanggang dulo, then magpapa-exam ako hanggang dulo. Kasi yung ibang sensei po, ang ginagawa is may mga makakapal sila na binibigay ng mga sinasagutan, no? Then, yun nga. Then, after nun, ipapasa sa sensei nila. Then, pag nakapag-pass sila, then ibibigay nila yung pangalan dun sa school po para makapagbigay ng certificate po, no? Okay. Then, yun, sa akin naman po, ang ginagawa ko is nagpapa-exam po ako ng JLPT type exam. Then, ituturo po yung mga techniques, no? Para makapagpasagot ng madali sa exam, no? Pero kailangan nyo pa din syempre ng knowledge, no? Ituturo ko lang yung mga techniques lang, no? Para mas madalian, kumbaga. Okay. Okay. Any question pa po? Go ahead lang. Okay, yung ano po, wala pong name. Go ahead lang. Sir, Okay, kumbawa, ma'am. saan po mag-exam? Online po ba o sa personal? Yes, ma'am. Online lang tayo, ma'am. Online lang po. Hanggang pagtapos po ng ano natin, ng class po natin nito. Pag natapos lahat natin ng mga lesson po ng N5 po, doon po tayo magte-take. Okay po. Okay. Thank you, ma'am. Yes po, ma'am Melanie, may certificate po na binibigay. Okay, go ahead po. Any question po? Go ahead lang. Meron pa po ba? Sir. Okay, go ahead po. Yung bali yung certificate po na ibibigay, sir, same lang din po ba sila dun sa mga certificate ng face-to-face? Or iba kapag sa online ka lang po nag-aral? Hindi ko po alam, eh, pero I think yung certificate is halos same lang yan kasi nakalagay po ata doon kasi ano, eh, online na ano na completion po. I think completion na nakalagay doon, no? Na na-complete niyo yung N5 or N4 na tinake niyo po, no? Okay. Ganun po ang mangyayari sa kanya. Pero kung ang gino-goal niyo po is yung para sa visa niyo or pag-a-apply, bukod po yung student, iba yung student, iba yung pag-a-apply niyan. Bukod po dun yung kunyari caregiver or kahit anong skill na visa na i-apply niyo, then ang visa niyo is SSW visa or skilled worker visa or trainee visa, no? I think yung trainee visa is abort na ngayon, no? Mawawala na po. Then yun nga po, ang kailangan talaga doon is yung JFT saka JLPT, like yung mga in-explain ko kanina. Parang hindi po siya binabalid yung mga kung saan ka nag-aral na school, ganon. Kasi hindi siya kinukonsiderate as or kinukonsidered as a level mo pa sa Nihongo. Kasi wala ka pang tinitake na exam talaga, no? Ganun po yung mangyayari. Kasi dalawa lang po yung tinitignan nila. JFT lang po, saka JLPT. Yan lang po yung inihingi nilang exam na dalawa. Then yung para naman sa magiging trabaho mo is yung prometric po.
kung ano yung magiging linya mo na trabaho. Kunya caregiver, yun yung ita-take mo na exam yung para sa caregiver po. Ganun yung mangyayari. Okay po ba? Okay, next question po. Thank you. Go ahead po. May mga question pa po ba? Para sa mga susunod na lesson natin, dire-diretso din tayo. Okay. Any question pa po? Go ahead lang po. Okay, wala na ata tayong question. No? Okay. Okay, magi-start to tayo na ng lesson natin. Okay. Okay, so ngayon hindi pa ata magagamit yung notebook nyo, no? Kasi pag-aaralan lang muna natin yan is yung introduction lang muna ng N5, no? Mga greetings lang muna, no? Okay. Okay, kung na-open na po natin yung account natin, no? Or yung account natin sa Drive, then open po natin, or kung kaya nyo naman sa screen. Visible po ba yung screen ko? Visible po ba? Yes po. Yes po. Okay. Kung dual yung screen natin or nagamit tayo ng mga PC, pwede din naman open natin sa atin. Open po natin yun, no? Yung drive natin, no? Then, ito yung sinend ko sa inyo. Then, open po natin yung sa N5 introduction po na file. Kung naka-cellphone kayo, gawin nyo sa cellphone nyo landscape, no? Para mas makita nyo ng ayos yung mga naka-cellphone, no? I-ano nyo po, paano ba? Tagilid, tama ba? I-landscape po. Para malinaw po sa inyo. Tapos i-rotate nyo na lang po yung phone nyo, no? Open po natin yung N5 introduction lessons po, no? Then, visible po ba? Okay, no? Okay, masanay na kayo sa akin, no? Pag nasa, kasi ko, nagtuturo ako, nagtatawag talaga ako, no? Kasi diyan ko din malalaman kung nakikinig talaga yung student or kung nalaman ba talaga or nagsasabi lang na okay na sensei, no? Okay, mag-i-start tayo kay Ma'am Malu, no? Sabi ni Ma'am Malu kanina is medyo nakakabasa na siya, no? Okay. Okay. Ako muna pala, Ma'am Malu, no? May konting explanation lang ako dito, no? Okay. Okay. May question ako about sa inyo, no? Yung ano po, N5 introduction po. N5. Introduction. N5 introduction po. Okay, may konting explanation ako dyan, no? Okay. Sa atin, sa Pinas, no? Yung greetings kasi is, I think, importante din naman sa atin, no? Sa pamumuhay natin yung greetings, no? Okay. Sa Japan, isa sa pinaka-importante na kaugalian is yung greetings talaga, no? Kahit hindi mo kakilala yung tao, babatiin mo talaga yan, no? Okay, may kwento nga kami dyan, or was na nasa Japan ka na, no? Makikita mo yung realidad na gano'n na ang greetings talaga is isa sa pinaka-importante yan. Kunyari sa atin kasi, boss natin, then may sinabi naman sa atin sa Pinas is, I think papatulan natin minsan pagka yung sobra-sobra na, no? Then, nauuwi sa physical, no? Physical. Pero sa Japan kasi pag physical na is magbabayad ka diyan yung danyos kumbaga, no? Okay, sa Japan, no? Once na gusto mong gumante sa nakaaway mo pero ayaw mo magbayad, no? Ano yung isa sa pinaka magandang ganti kumbaga, huwag mong batiin, no? Sa pang-araw-araw. Kasi ibig sabihin nun, hindi, kunyari sa matataas sa atin, galit tayo sa boss natin. Once na hindi mo binati yan, magagalit sa'yo lalo yan or parang lalo mag-iinit yung ulo sa'yo kasi ibig sabihin yan, hindi mo siya rinerespeto. Ganon ka-importante yung greeting sa Japan, no? Kunyari sa umaga pa lang. Pagdating mo sa company, kahit sino yung makasalubong mo, babatihan mo yun ng Ohayo gozaimasu, no? Pagka medyo matayo, Ohayo, then as na lang sa dulo, ganun na lang minsan yan. Pagka sobrang tagal mo na sa company. Then pag uwi mo, may babanggitin ka ulit doon na greetings din. Pag uwi mo, malakas na boses mo, babatiin mo yung mga katrabaho mo habang paalis ka ng company. Yan, bati ka ulit. Ganun ka-importante yung greetings po sa Japan, no? Kaya like sabi ko nga po sa inyo, kaya natin pinag-aaralan tong pinakauna ng mga greetings po. Kasi once na nagpunta na tayo sa Japan, magagamit po talaga natin tong introduction or yung greetings po, yung ano niya, no? Okay. Okay, start tayo kay Ma'am Malu, no? Okay.
Okay. Go ahead po, Ma'am Malu. Yes. Okay. Ano po yun? Okay. Mag-start po tayo sa number 1 po, no? Nag-greetings po. Okay. Hi, gozaimasu. Okay. Okay, pagka bibigkasin po natin yan, pag may ano po, yung may tinatawag po tayo na long vowel, maano po natin mamaya yan. Kunyari po sa Ohio. Ohio gozaimasu. Ohio gozaimasu. Ohio gozaimasu. Ganun po. Go ahead po, ma'am. Hi, gozaimasu. Yan, okay. Go ahead. Alas sa yung padulo niya, yung medyo long vowel. Yes po, long vowel na po siya, no? Meron po yan mamaya na makikita natin. Okay. Next po natin. Ako pa rin po? Yes po, isang page po yan, ma'am. Go ahead lang. Konnichiwa. Konnichiwa. Pagka dito naman po, yung may mga nagdodoble yung ano natin, yung alphabet natin, is magdodoble din po. Konnichiwa. Konnichiwa. Okay. Yung ha po is mag-ano po yan, pag binasa po natin yan, is wa po ang basa natin. Kaya magiging konnichiwa. Yan, konnichiwa. Okay. Medyo mahaba din siya. Yes, mahaba din po talaga yan. Konnichiwa. The number 3, konbanwa. Yeah, konbanwa. Konbanwa. Yan. Sir, pwede ikaw na number 4. Hindi po natin mabasa pa, ma'am? Opo. Okay. Kaya natin naman, go ahead lang. Pa-practice tayo. Iba naman po. Okay, no, sige, marami naman tayo. Sige, thank you, Ma'am Malu, no? Okay, next natin. Sino po next natin? Sino po ang gusto? Okay na. Kailangan po talaga tayo, sumali tayo sa ganito kasi kung hindi niyo po mapapractice yung pagsasalita nyo, paano po na po pag yung time na magsasalita na kayo, no? Sa ibang tao or sa Japanese, naka-encounter na tayo. Siyempre, pagka ganyan na hindi natin napapractice yung language na yan, is mauutal-utal tayo. Pero kung mapapractice natin yan araw-araw habang nagka-class tayo, no? Is yun, masasanay yung ano natin. Parang pagkanta din yan, di ba? Once na nagkakabisado tayo, yung tono ng kanta, siyempre, hindi natin nakuha agad sa una. Pag pinaktis natin, makukuha natin. Same din po yan sa sa pag-aaral din po ng language. Kahit hindi Nihongo or kahit ibang language po, same din yan. Aaralin natin yung tono, aaralin natin kung paano bigkasin po. Okay, next po natin, sino po? Si Ma'am Live, yung wala pong pangalan. Go ahead po. Sino po ba yan? Go ahead po, ma'am. Sino po ba yan? Wala po Sino po yung nagtaas ng kamay? Ito po, nasa taas. Okay, sino po yung nagsabi? Si Ma'am Angel po. Go ahead po, Ma'am Angel. Kumbawa. Anong number? Number 4 na po ata tayo, I think. Yes po, number 4 na po, ma'am. Number. Oyasumi nasai. Okay, Oyasumi nasai. Oyasumi nasai. Okay. Oyasumi nasai. Yan. Dewa mata. Okay. Dewa mata. Okay. Sayonara. Okay. Sayonara. Okay, long vowel din po to, ma'am. Makikita natin siya. Is eto, no? Long vowel po pagkaganyan, ma'am. Sayonara. Yan. Sayonara. Yes po. Okay. Opo. Itekimasu. Okay. Itekimasu. Itekimasu. Yan. Itekimasu. Okay. Itekimasu. Okay. The next one natin. Iterashai. Okay. Iterashai. No? Okay. Kailan natin ginagamit to? Itong mga greetings na to, ma'am. Ano yung nakalagay dito? Ito. Then ito. Sino ang gagamit ito? Etong itekimasu, sino ang gagamit? Or sino magsasabi? Goodbye po. Yung... Ang magsasabi nito, ma'am, is yung aalis ng bahay. Then,
Ang magsasabi naman itong isa naman is yung iterasay naman is yung nasa loob ng bahay. Kasi sa atin sa Pinas, ano ba yung sinasabi natin pagka ganito? Kunya, aalis yung asawa natin or sino man sa pamilya natin. Ano yung sinasabi natin? Parang, ano po? Parang bye Ingat din ka po pa, gano'n, no? Goodbye or ingat ka, parang gano'n, no? Okay, no? Okay, dito naman, although goodbye ang ibig sabihin niya, ma'am, ibang ibig sabihin niya sa Nihongo talaga, no? Goodbye kasi aalis parang gano'n lang din parang yun yung same na meaning kumbaga. Pero sa totoo lang, iba yung meaning nito, no, ng ittekimasu, kung babasahin natin. Ma-realize natin yan pag tumaas na yung level natin. Kasi itong pinagsama ng itte sa akimas, aalis ako at babalik. To go kasi to, then eto to come. Ganun yung mangyayari. Dahil eto naman, to go din, to come din niya, iterasay din, no? Okay, parang ganun ang mangyayari. Isa aalis at babalik, tapos isa naman, yun, parang welcome yan. Rasay, no? Welcome. Okay. Ganun po yan. Doon po natin ginagamit yan, no? Okay. Then dito naman, sa 9 and 10 naman, okay, same din siya, no? Ano po to, ma'am? Go ahead po. Yung parang yung I'm back po and I'm home, yung kakarating. Yung Okay, welcome home po, yung siya yung nasa bahay. Okay. And Kasi po natin sa niya Nihongo po ba? yung dumating. Okay, no? Babasahin. Nihongo po, okay, Nihongo. Baka po narinig niyo yung video, okay. Hindi, okay naman. Mahina lang Okay naman. lang po. Mahina lang. Hindi Ano naman. lang number po, Sensei? Number 9 Number saka 9. Saka number 10. Tadaima. Okay. Tadaima. 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 Okay. Okay yan. Parang ano, kumbaga ano, sa pagdating natin ng bahay, parang tao po, gano'n, parang tadaima. Yung mana parang naghahanap ka ng tao. Tadaima, gano'n. Para marinig ng tao sa loob na Karating po kumbaga, na. yun, gano'n. Then, ayun, tadaima, yun. Then, yun yung sinasabi, pagka ikaw naman yung dadating sa bahay. Then, pagka ikaw naman yung nasa bahay, ano sasabihin natin? Okairi. Okairi na sai. Okay, ito na medyo may pagkalambing, no? Okairi nasai. Okairi nasai, no? Okairi nasai, no? Okay. Yun yung sinasabi na dalawa, no? Nakikita natin dito sa atin naman sa kaulig-gulian naman natin sa Pinas is, meron naman mga kaano nito, no? Tumbas kumbaga, pero hindi ganito ka-detailed Ganun ka ano yung greetings talaga sa Japan, ganun ka-importante sa kanila sa pamumuhay sa Japan, no? Okay, number 11 po natin, ma'am. Number 11. Omete to gozaimasu. Okay, no? Omedetou gozaimasu. Okay, no? Paano ayun naman, yung paano nagko-congratulate naman tayo, no? Omedetou gozaimasu. Okay, no? Okay. Then next one natin, number 12. Domo arigato gozaimasu. Okay, domo arigatou gozaimasu. Okay, itong mga greetings na to, no? Itong ano, domo arigato, ma'am, is pagka ano nito, syempre nagpapasalamat tayo, no? May kasama lagi itong bow. Although sa atin kasi mga Pinoy, parang minsan nagiging big deal yung pag-bow natin, no? Okay, na parang binababa mo masyado yung sarili natin. Medyo mataas yung pride natin Pero sa Japan talaga, isa yun sa kinaugulian nila na, kunyari, anything na greetings na ginamit ko, ohayo gozaimasu, pag nag-ohayo ka, lalo medyo kapapasok mo lang sa company, ang mangyayari niyan is hindi ka babate nang naglalakad ka. Titigil ka muna, then bati ka, bow ka konti. Ganon. Ganon ka ano yung ano. Pero pag medyo matagal ka na, lalo't mga nasa 5 years na, ganon, 3 years, na ayun na, pwedeng bati na lang, pandadahan-dahanin mo lang yung paglalakad mo, then tingin ka sa mata, then, or wag ka, kahit hindi ka na tumingin sa mata kasi medyo rude din sa kanila yun Ano ka lang, tigil ka lang, bahagyang lakad lang, then, yung bati ka lang, kahit tungo lang, gano'n, ohayo gozaimasu, gano'n lang. Okay na din yun sa Japan. Okay, thank you, Ma'am Majel. Thank you po. Thank you po. Okay. Okay, next po natin. Sino po? Go ahead po. Si Ma'am Jane po. Ma'am Jane, kumbawa. Rinig po ba, Ma'am Jane? Hello po. Hello. Opo. Number 13 tayo, ma'am. Do itashimashite. Okay, do itashimashite. Okay, do itashimashite. Okay, pagka ganyan, ma'am, okay na magano tayo dyan. Do itashimashite. Ganun siya. Okay. Isa pa po, ma'am. Do itashimashite.
Okay, no. Next natin. Osaki ni Shitsurei Shimasu. Okay, no. Osaki ni shitsurei shimasu. Okay, no. Okay, ano to no? Sinasabi natin to pagka yung paalis na tayo ng trabaho, no, ma'am. Then, ang nangyari is may mga naiwan pa na katrabaho natin sa company, no. Yung shitsurei kasi is rude ang meaning niya, no? Shitsurei shimasu. Then, osaki ni is, ano yan, yung, ano po ba sa Tagalog to? Mauuna ba, kumbaga. Ganun na ibig sabihin yan. Para ayan, nagsosorry siya na siya yung mauuna. Parang ganon. Ganon ka ano yung ano sa Japan, no? Parang ang ano nature na kasi nila talaga na parang pag nag-start sila ng trabaho, grabe yung ano nila, 100% talaga yung binibigay nila. Unlike sa mga Pilipino na ang thinking na Pilipino kung ano yung binigay mo sa akin, kung ano yung pinasweldo mo sa akin, yun yung tatrabahuhin ko. Ang mga po hindi, ganun po talaga na full talaga yung ano nila, yung motivation nila sa trabaho. Pagka ganyan, hindi sila yung katulad na Pinoy na nagtatakbuhan na pagka tumunog yung bell. Naku, yung iba talaga sa sasakyan na natutulog parang lalo pag matataas ang posisyon. Hindi sila nauwi ng bahay hangga't hindi natatapos yung trabaho nila. Ganun sila ka-dedicate sa ano sa trabaho po. Okay, next po natin, ma'am. Yung sa response po, sir. Okay. Utsukore sama deshita. Okay. Deshito po ba yun o deshita? Deshta po. Deshta. Desh. Okay. Ang bigas niya, ma'am, is otsukare sama deshita. Otsukare sama deshita. Ganon. Otsukare sama deshita. Okay, pagka medyo matagal ka na, otsukare sama na lang. Then, pag kunyari 2 years ka na, otsukare sama na lang. Then, pagka bago, 5 years na, otsukare na lang. Then, pagka medyo mas matagal pa, odds na lang yan pagka matatagal ka na sa company. Yung, pero pag bago talagang full detail dyan. No? Mahilig ang Hapon sa pinapaikling salita po. Yung mahilig sila. Okay. Next po natin, ma'am. Kiyotsukete. Okay na. Pag binasa niya, ma'am, kiyotsukete. 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 Okay na. Pero pagka mabilis na, no, is kiyotsukete. 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 Bilisin na natin, ma'am. Kiyotsukete. 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 Parang nawawala na yung ma'am, maikli na lang siya. Kiyotsukete. Kiyotsukete. Yun, nakuha natin. Isa pa, ma'am? Kiyotsukete. Okay, yun. Yung mga ganyan, ma'am, ano yan, masasanay tayo niyan pagka nagsalita, then na-encounter natin, then binabasa natin. Then, syempre, pag na-encounter ko na, binagkit nyo yan, then pang mali yung pagkakabigkas nyo. Kaya, importante talaga yung nag-ano kayo, yung active kayo sa class, no? Yung lagi kayo nasagot, para malaman nyo kung tama talaga yung pagkakabigkas nyo, no? Kasi dito nyo lang din naman malalaman yan, no? Okay. Next po natin. Okay po. 16 po. Itadakimasu. Itadakimasu. Okay, no. Kailan natin sinasabi yan? Kapag bago kumain po. Yan, no. Okay, same yan. Gaganon din. Itadakimasu na ganon din sila dyan, no? I think nakita nyo naman yan kahit sa mga anime or movie. Then, next natin, number 17 naman. Gochiso sama deshita. Okay, no, yan. Yan naman yung sinasabi naman after ng? Pagkatapos kumain po. Okay, no, pagkatapos kumain, no. Okay, itong 18 naman. Ano yung 18 natin? Ogenki de. Okay, ogenki de, no? Okay, ano ba yung ogenki de natin, no? Okay, may iba't iba tayo, no? Ogenki de, no? Then, ito yung sa baba, genki desu ka, no? Okay. Yung ogenki de, no, na tinatanong yan na, or sinasabi yan na, was na magpa-part na kayo ng isang tao, then, parang sinasabihan mo siya ng parang mag-iingat ka, parang ganun, or maging maganda yung magiging, ano niya, yung magiging daan niya patungo kung ano man yung gusto niyang tahakin, no? Yun yung sinasabi niya. Like ako, nung umuwi ako, then
aisatsu ako or nag-greetings ako sa mga katrabaho ko, no, lahat sila ganyan yung sinabi, no. Kung ano man yung gano'n ang meaning niya, malalim kumbaga. Kaya 'pag sinabi natin 'tong ogenki de sa hapon or sa ganyan, medyo deep talaga yung meaning niya, no, na parang mag-iingat ka gano'n, na kung ano man yung gusto mong gawin sana ma-achieve mo, parang gano'n yung ibig sabihin niya, no. Okay, number 19 naman. 19. Gomen kudasai. Yan, parang ano yan, ano ba sa Tagalog yan? Parang ano? May tao ba? Parang ganun. Tao po, parang gano'n, tao po, gano'n. Tao po 'yun, parang nakatok tayo, 'no, okay. Then, sa 20 naman natin. Shimasu po ba yun? Okay. Sa dulo naman, ang bigkas ng ganito, ma'am, is yung shitsureishimasu. Mas na lang po yung mga ano niyan, mas. Okay. Shitsureishimasu, okay, gano'n. Shitsureishimasu. Okay, 'yun. Okay, eto naman, anong pagkakaiba ng ano, ng gomen? I think may gomen dito, eh. Wala ba? Ito yung sumimasen sa ano, shitsuri. Etong shitsureishimasu, alam niyo yung culture din natin sa Pinoy na kunyari may nag-uusap-usap, then, dadaan tayo sa gitna or maaabala natin yung isang tao. Yung parang ano ba sinasabi natin dun? 'Pag sa Tagalog yung parang tabi po, parang gano'n. Gano'n ata yung sinasabi natin, 'no? Ano po, ano po? Paraan po. Ayun, yung paraan po, gano'n. Yan, gano'n din sa ano, sa Nihongo din. Yung 'pag sinasabi is yun nga, shitsureishimasu. Kung kunyari nagkatok ka ng gomen kudasai, then sinabi sa'yo, "Iyo, dozo," na iyo, pumasok ka, then pagpasok mo, kahit sa bahay, sa anything na room, pati sa loob ng sasakyan. Once na bawal kang lalo kunyari pumasok ka, sasakay ka sa sasakyan ng boss mo ganyan or katrabaho mo, sasabihin mo niya any property ng tao na papasukan mo is magsasabi ka ng shitsureishimasu po. Gano'n po talaga sila ka-ano, kasi ano 'yan, eh, parang aabala ka or magiging abala ka sa kanila. Iba yung ano nila, culture pagdating sa bagay na gano'n, gano'n po. Then, sa number 21 naman natin, ma'am. Genki desu ka? Okay, genki desu ka, okay. Ano naman 'yan, ma'am, sa ano naman, how are you naman, nagtatanong tayo, 'no? Pero sa culture ng Japan, 'no, may dalawa kasi 'yan, ma'am, kasi mga Pinoy diyan tayo nag-i-start ng usap, 'di ba? Parang, kamusta ka? Parang gano'n, kamusta, gano'n. Although ang meaning niya is how are you talaga, 'no? Usually ginagamit kasi talaga 'to or 'pag mga Pinoy parang na-o-overkill yung paano bang term dapat dun, na parang nasasanay tayo na lagi natin sinasabi na 'pag may tatanong tayo na or 'pag may kakausapin tayo, 'pag may babatiin tayo na, "Genki desu ka?" Although nakita mo siya kahapon, tatanungin mo ulit yung genki desu ka, kung kamusta siya, 'no? Mas okay na ang itanong natin is, "Kamusta kahapon?" "Kino do deshita ka?" 'No, "Kamusta ka kahapon?" Gano'n. Hindi yung paulit-ulit tayo ng, "O genki desu ka?" 'no? Okay. Etong o genki desu ka, usually ginagamit din talaga 'to or ng mga Hapon talaga, once na Hapon ang gagamit, medyo matagal na hindi nagkita. Kunyari 1 week or a year, gano'n. Gano'n nun sila gumamit. Pero kung usually araw-araw naman nagkikita, then yun, ang tanong nila is yung, "Kamusta kahapon?" or "Kamusta ka kanina?" Mga gano'n ang tanungan. Then dun na mag-i-start yung ano yung ano, kung ano yung i-henji or i-reply nung tao na tinanong mo, 'no? Ganito ko kanina, may ginawa akong ganito. O kamusta yung ginawa mo? Dun na mag-i-start yun, 'no? Kaysa yung gagamitin natin yung genki desu ka po. Okay, yung 22 po natin, go ahead po, ma'am. Daijoubu desu. Okay, daijoubu desu, okay. Eto naman, sinasabi 'to sa all right or okay naman, okay lang, parang gano'n. Daijoubu desu, okay. Then 23 and 24 natin, go ahead po, ma'am. Sumimasen, gomenasai. Okay na. Gomenasai. Gomenasai. Okay, sino may idea ng pagkakaiba ng sumimasen saka gomenasai? Although parehas siya ng ano, eh, ng meaning, 'di ba? I'm sorry. Sino may idea? Any idea po about dito? Meron po ba? Sino may idea ng pagkakaiba ng gomenasai saka sumimasen? So, nasa Japan, sino may nasa Japan natin? Sino po ba yung nasa Japan? Meron ata nasa Japan dito isa, si ma'am. Ano po pagkakaiba ng sumimasen saka gomenasai po?
Nakalimutan ko yung name ni ma'am eh. Nawala ata yun si ma'am. Umalis na. May profile niya eh. Di po may idea about ng Gumenasay sa Sumimasay. Kasi gamit na gamit po talaga yan eh. Kung saan nagsasorry tayo, syempre may nagawa tayong kasalanan, ganun. Magsasorry po tayo. Okay, sino po yung may idea about Gumenasay and Sumimasen? Meron po ba? Sir ako. Okay, go ahead po, Sir JP. Hi, Sensei po. Sino po ba Sumimasen, yun? Yes po? Guminasay. Yung Guminasay po ay sorry, tapos yung Sumimasen is tama po. Ano po yung Sumimasen? Sumimasen po ay Usually, ginagamit po siya pag mag-excuse po. Tama po ba? Hindi, parehas kasi siya ano eh. Excuse. Pero in reality talaga, parehas sila na sorry din talaga yan. Then ano yung pagkakaiba nila? Ano yung pagkakaiba nila na sorry? Kasi same meaning siya na sorry eh. Kasi dapat nating malaman to kung ano yung pagkakaiba niyan. Basta nagsasorry tayo. ang sorry, sir. Word. Tapos yung excuse me. Action. Okay, no? Okay, sige. Wala ata idea pa iba, no? Okay, anong pagkakaiba ng Sumimasen sa Gumenasay, no? Doon po nasa category ng ng sorry muna. Yung nagsasorry tayo. Okay, once nakakilala natin or ka-close natin yung tao, ang gagamitin natin dyan is yung Gumenasay. Pero kung napakalaki na din na nagawa natin kasalanan, syempre, ikaw na yung may kasalanan, medyo may paggalang pa, Sumimasen ang gagamitin natin. Okay, ano yung idea dyan? Once na hindi mo kakilala, yung nagawa mo na kasalanan, kunyari nabangga mo, nalaglag yung cellphone, then ikaw yung may kasalanan kasi hindi ka nakatingin eh. Ano sasabihin mo? Gumenasay o Sumimasen? Okay. Sumimasen po. Yes, Sumimasen ang gagamitin natin. Kasi yung Sumimasen, mas mataas yan kaysa sa Gumenasay. Then, kung ginamit mo sa hindi mo kakilala yung Gumenasay, ikaw na yung nakabangga, then nalaglag yung cellphone, nag-Gumenasay ka, syempre yung sorry din naman yan, sensei eh. Lalo siyang magagalit. Kasi feeling close ka, kumbaga. Although hindi mo naman kakilala yung tao, lalong madodoble yung galit ng tao. Ganun po siya. Kasi sa Japan lang, konting idea, no? Kung sino yung kausap mo, doon mo idedepende yung salita mo. Unlike sa atin sa Tagalog na pagka matanda, gagamit lang tayo ng po at opo lang, di ba? Pero sa Japan, depende sa kausap mo yung gagamitin mo salita. Meron tayong tinatawag na 4 na level ng salita na ginagamit sa Japan. Ano yung pinakauna natin? Yung colloquial. Ano yung colloquial na tinatawag natin? Yan yung ginagamit mo sa katrabaho mo, yung ganon. Then, mga kaibigan mo, ganyan, mga ka-close mo, yan ang ginagamit, colloquial. Then, sunod naman natin is polite. Yung polite naman is, kahit medyo same level mo lang, then, hindi mo yung masyado kakilala, pwede na yung polite. Then, sunod naman, humble naman. Yung humble naman, pag may kausap ka, then hindi mo kakilala, ina-humble mo yung sarili mo. Ibang salita pa din yon, humble form naman ang tawag doon. Then, pinakalas natin, pinakamataas, is yung respect. Then, yun po yung respect. Then, saan papasok yung respect? Sino yung makausap mo? Yung sobrang tataas na. Kasi kunyari, ang ginawa mo, ginamit mo yung colloquial sa boss mo, then boss mo yung kausap mo, ang mangyayari ng bastos ka, kumbaga. Then, vice versa naman, ang nangyayari naman, kausap mo naman, katrabaho mo, ginamit mo naman ng respect, ang tingin sa'yo ng sobrang galang, ano ba to? Ba't ganyan ka magsalita? Ganun ang sasabihin sa'yo ng was na katrabaho mo na hapon, then ka-close mo. Ganun po siya, yung balik nun. Kaya, bawat kausap mo, iba't ibang level ng salita ang gagamitin mo. Ganun po yung mangyayari dyan. Nakukuha po natin yon. Kasi kailangan natin malaman to eh once na nagpunta tayo ng Japan. Ganun po siya, no? Then, sensei, kailan namin ma-achieve yung respect na, no? Respect na form na or salita na. Okay, may level lang pag-aaral na ni Hongo. Unang-una sa N5 natin, ito pinag-aaralan natin na ganito. Pinaka-basic siya. Then, sa N4 is doon na papasok yung mga formal form, then konting humble form, mga ganyan. Then, sa N3 naman natin, dyan na papasok yung mga respectful na form natin. Paunti-unti yan. Then,
Pag pumasok naman tayo ng N2 saka N1 na, andyan na yung mga respectful verbs. No? Bakit? Bakit po? Kasi, ang nangyayari dyan is yung level ng Nihongo mo is pataas ng pataas, then yung paggamit mo ng Nihongo, kung sino yung kausap mo, is yung matataas na tao na din. Kaya ganun yung mangyayari. Okay, sino yung nagtaas ng kamay? Go ahead po. Okay, Sir Joseph, go ahead po. Sensei, may tanong lang po ako sa sumimasen ulit. Okay, go ahead po. Ano po kasi po anime lover po kasi ako. Okay. Then, pag ho yung mga bida po, nagtatanong sila sa stranger, tinatawag po nila na sumimasen. Okay, Pwede yun. rin, ganun din po ba yun sa pagtawag? Yes, yun. Hindi ko pala na-explain kanina, no? Nakalimutan ko explain. Di ba sinabi ko, doon muna tayo sa, sa sorry muna. Okay, sumimasen naman, no? Okay, kunya, naglalakad tayo sa isang street, like sabi ni Sir. Then, gusto mo magtanong ng, saan ba yung toilet, no? Na ganon. Then, mag-i-start tayo sa word na sumimasen. Bakit? Nagsusorry tayo, no? Nagsusorry tayo dahil naaabala natin yung isang tao. Ganun kaano yon. Like kunyari, sa convenience store, nagpumunta ka convenience store, then dalawa lang naman kayo nakapila. Then yung cashier, no, ang sasabihin niya, panay sorry ang sasabihin niya, sorry sa pag-antay mo, sumimasen. Ganun yon. Like sa Pinas naman, wala naman tayong sinasabi na ganun yung mga cashier, di ba? Sa Japan, ganun katindi yung ano nila sa sa tao, no, sa customer kumbaga. Then in daily living naman, na-encounter tayo, no? Ayun, pagka yung sa mapang-araw-araw may nakasalubong tayo, then maaabala natin yung isang tao, sumimasen talaga ang yung word na gagamitin talaga natin. Lalo't hindi natin kakilala talaga yung tao. Ganon. Then sa mga matitinding pagsusorry na ma-encounter din natin sa mga dulo, no? Medyo mahaba na yun. Moshi wakay gozaimasen deshita. Then nani, mahaba masyado yun. Okay. Then sino pa yung may tanong? Thank you sir. Nakalimutan ko pala explain kanina, no? Naputol kasi yung Okay, yung isa po nagtaas ng kamay, yung wala po name. Go ahead po. Ano po tanong natin, ma'am? Yung ma'am po ba o sir? Sino po yan? Okay, wala natang question. Okay, next po natin. Okay, nandito na tayo. Okay, iba naman to. Okay. Okay, sa classroom naman to, no? Yung natin, yung question natin. Ay, yung babasahin po. Okay, next natin. Sino kaya? Okay, Sir Joseph na lang. Next natin. Nandito na Sir Joseph eh. Okay, go ahead po Sir Joseph. Sa naman tayo, no? Yung sa mga classroom naman na ginagamit, expression naman. Go ahead po Sir Joseph. Ano pong number? Number 1 po. Start po tayo number 1. Okay po. Hajime masho. Okay, Tama Hajime po ba? masho. Yes, Hajime masho. Okay, ang tono niyan sir, kasi ang masho, ang meaning ng masho niyan is let's, yung parang nag-i-invite ka ng isang tao, kakain tayo. Parang ganon. Then ano ba yung tono natin pagka ganon? Di ba nag-i-invite tayo? Kaya ang mangyayari niyan, yung masho, Hajime masho. Parang nag-i-invite ka sir, ganon ang tono niya. Go ahead po sir. Ite kudasai. Okay, yung Hajime masho muna sir. Go ahead po Okay, sir. sorry. Yung tono sir, ang ano natin dyan. Hajime masho. Yon, nag-i-invite siya. Okay. Po. Next natin. Ite kudasai. Kite kudasai. Kite Kudasai. kudasai. Okay. Explanation naman natin dito sir, ano yung mga kudasai na yan? Pattern po yan ng grammar pattern po yan sa N5 po is kudasai, ang meaning po ng kudasai is please po. Then etong mga to is mga verb po yan. Kaya pag pinagsama mo yung please tapos verb, please do verb. Ibig sabihin nung gawin mo tong verb na to. Kaya yung kite, ang meaning ng kite natin is yung listen po. Kaya please listen. Ganun ang mangyayari. Kaya yung kite kudasai. Then ang tono naman nito is parang nag-uutos ka. Kite kudasai. Ganun po. Go ahead, sir. Okay ba? Next number na po ba? Okay, go ahead po. Okay, pares lang naman po. Go ahead. Kurikai shite kudasai.
Okay. Hindi ko Kurikaishite maintindihan. kudasai. Okay. Magtitigil tayo Kurikaishite dito sa te. kudasai. Okay po. Okay, Okay titigil po. tayo sa te. Kurikaishite kudasai. Yan. Medyo didiin Kurikaishite tayo ng kudasai. konti, then kudasai. Okay po. Mo ichido ite kudasai. Yan, okay. Nakuha na, sir. Yukuri ite kudasai. Okay, dahan-dahan lang tayo doon, sir. Yukuri Okay. ite kudasai. Okay, Yukuri yukuri ite kudasai. Yan. Yukuri ite kudasai. Okay. Howaito bodo. Howaito bodo. O. O, mite kudasai. Okay. Kaite kudasai. Kaite kudasai. Kaite, Okay. kaite kudasai. Obeto kudasai. Tama po ba? Oboite kudasai. Okay. Oboite kudasai. Boyambo. Oboite kudasai. Oboite Please kudasai. memorize. Isho ni yonde kudasai. Okay, isyo ni yonde kudasai. Titigil tayo dito, sir, ha. Pag nakita natin itong mga particles na ganito, sir, yan yung chance natin para makahinga tayo kahit paano sa pagbabasa, no? Isyo ni yonde kudasai. Mag-i-stop tayo. Parang tuldok siya, no? Isyo ni yonde kudasai. Okay, next na natin. Ito. Meri-san ni kite kudasai. Okay. Kotoite kudasai. Kotaite kudasai. Kotaite kudasai. On o kote kudasai. Hon Tama po ba? akite kudasai. Hon o akite kudasai. Yung o, yung dyan, sir, meron siyang meron siyang ditong ang tawag dito? May sulat dito sa taas yon, sir. Dito. May dyan. Okay po. Yung Okay po. isang okay. Go ahead, sir. Ono. Okay. Ito po. Sa tojite na. Ono tojite kudasai. Yun, okay. Renshu shite kudasai. Okay. Chotomate kudasai. Okay. Chotomate kudasai. Yan. Chotomate kudasai. Ayun yan, parang kunya nagtatawag ka, wait lang, parang chotomate kudasai. Ganon. Parang medyo mataas yung yung tono niya pagka ganyan. Mate kudasai. Ganon. Okay, thank you, sir, Joseph. Sir Joseph yun, Okay, thank you. Do itashimashite. Yeah. Okay, thank you. Okay. Ano dito? Wala. Yan na dito. Okay, no? Okay. Okay, once na nagko-construct tayo ng natin, ng sentence natin sa English, no? Ano yung mga pinaka-importante para makakonstruct tayo ng isang sentence? English po tayo, English. Sino po ba mga teacher dito? Ano po yung mga part ng sentence natin? Parts of sentence po. Sino po makapagbigay? Sino po makapagbigay ng parts of sentence natin sa English? Subject and predicate, sir. Sansay? Okay, subject and predicate. Ano pa po, ma'am? Ito po si ma'am nga pala, teacher nga pala. Ay, teacher nga ba si ma'am? Ano teacher. Okay, no. Okay, ano pa po, ma'am? Para makakonstruct tayo sa sentence. Subject, verb, agreement. Verb agreement. Noun. Okay, noun. Isa yan, noun, no? Okay, ano ba ibig sabihin ng noun, ma'am? Name of person, places, or things. Place or things. Okay, place or things, no? Name of person, place or things. Then ano pa? Part of the speech, sir. Yung mga importante sa Ano pa po, ma'am? Kahit yung basic lang, ma'am, para makakonstruct tayo ng sentence. Kasi meron na tayo ng noun eh. Meron na tayong subject. Meron na tayo. Ayun, verb. Okay. Paano tayo makakanover? Tama yung salabi ni Ma'am Angel sa kasi Ma'am Melanie, no? Isa sa pinaka-importante is verb. Okay, eto kanina, yung binasa ni sir, nakikita nyo lahat to. Lahat po to is ano po? Yung mga ganyan. Anong tingin nyo? Anong part ng sentence yan? Yung mga yan. Itong mga to. Action po ba yan? Tama po ba? Action, no?
Tama po ba, action? Yes po. Okay, no? Kasi ang meaning ng verb, no, sa English natin is action word, di ba? Verb is an action word, tama po ba? Then, syempre, hindi natin makukumpleto yung isang sentence kung may subject ka lang, wala ka naman action, no, di ba? Hindi mo ma-explain sa isang sentence kung paano mo makonstruct isang sentence, so, or paano ma-explain kung ano yung gusto mo sabihin. Then, ano pa? May isa pang importante eh. Ano pa po? Adjective. Yes, yon. Ang adjective is, tama yung sinabi namin dyan, ang adjective ay laging kasama ni? Sino yung kasama ni adjective lagi? May noun. Yes, si Verb po noun. ata. Ay, I know. Si noun, syempre. Kasi, ano pa ginagawa ni adjective? Nagde-describe po. Describing the Yan, noun. Yan. To describe a noun, no? Okay. Para tayo nag-aaral ng English, no? Okay, to describe a noun po, no? Syempre, ang ibig sabihin ng adjective. Syempre, pagka may noun, may adjective. Or pagka, pang vice versa lang din naman talaga mangyayari dyan. Okay, ano pa? Meron pa isang importante pa, meron pa. Ano pa? Meron pa. Wala nakakalala. Ako meron pa tayo sa adverb of time, no? Sa mga tayo naman. Related din tayo, no? Siyempre, paano natin ma-express yung time natin sa sentence natin, no? Okay, ba't ko pinapaalala sa inyo tong mga gantong bagay, no? Kasi parang babalik tayo talaga sa grade 1 or sa elementary days, no? Pag-aaralan talaga natin. Kasi kung hindi natin mababalikan to or medyo nakalimutan natin, kasi kahit ako nung dati, medyo nakalimutan ko talaga yan, eh. Then, basta na bumalik ka sa Nihongo, kailangan mo maalala talaga kung ano yung mga gamit ng noun, kung mga gamit ng mga pronoun, adjective, mga ganyan, mga verb, kung ano yung gamit nila, kung ano yung silbi nila sa isang sentence, no? Or kung paano tayo makaka-construct ng isang sentence. Ganon din kasi sa Nihongo. May mga katumbas din, like yung kanina, yung pinabasa kay sir, yung listen. Then, pag ginawa natin verb yan, magiging to listen, di ba? Then, yun, listen plus then kudasai, then kitek kudasai. Magiging to listen na ang mangyayari. Please listen na. Then, by that, construct tayo ng kung may noun ka na, may adverb ka, may adjective ka, may mga ganyan, makakaconstruct tayo na sa sentence kung alam din natin sa Nihongo siya, no? Okay, kung hindi natin kakabisaduhin yan, yung mga vocabs na yan, is hindi din tayo makakakonstruct na isang sentence. Kung hindi na natin alam yung meaning yan, hindi din tayo makakakonstruct na isang sentence. Doon natin ipapasok yan mga reviewer po natin na pansarili po, no? Kung i-open po natin yung libro, no? Okay. Or yung files po natin, makikita po natin dito yung basic po na N5, no? Reviewin niyo na lang po pag nakalimutan niyo, reviewin niyo po tong yung recording po. Ito po yung pinapakabisado ko sa inyo, no? Yung ito pong una, yung 121 na verbs na pang-araw-araw halos nating ginagamit. Ano-ano ba yan? Ito, to open, yan, to walk, ganyan, to go. Then, ito yung mga basic na form niya, no? Yung mga present negative, mga ganyan. Pero ito muna kabisaduhin nyo. Yung mga basic muna yan. Kabisaduhin nyo yan. Okay. Then, sa pang-araw-araw, ano yung parang magiging pattern natin dyan sa pang-araw-araw? Ilan yung kakabisaduhin? I think siguro kahit mga 10, 10 above yung kabisaduhin natin. Kasi meron pa tayo kakabisaduhin na iba eh. Pero sa verb muna, siguro 10, kung kaya nyo 10 kada araw, go ahead po kayo. Pero kung kaya nyo mas madami, mas okay po syempre. Then, sunod natin, ano ba yung sinabi natin kanina? Yung adjective naman. Adjective naman ang kabisaduhin natin. Wait po, may N5 adjective. Pwede N5 muna kabisaduhin nyo ha. Yung N5 na adjective. Wait lang po. Andito lang, ito po, list of adjectives, no? And adverb of time. Pag inopen din natin niya, ayan, mga hayay, early, past, yan, to describe a noun, di ba? Ayan, danger, strict, difficult, yan, mga ganyan. Then kahit ito, 10 din, or kaya yung 20 a day, go ahead po. Nasa inyo din po yan, yung ano nyo, kung ano yung capacity nyo magkabisado po. Then yung adverb of time po, andito din po yan, nasa baba po yan. Andyan. Mga adverb of time. Medyo matagal na lang po kasi ano. Pero readable pa naman po siya, no? Okay.
Hindi po yan, mga adverb of time, yan, ganyan. Ano pa ba? Okay, sa vocabularies naman natin, dyan papasok yung noun naman. Dahil sa vocabularies natin, ayan, meron dito mga vocabularies, N5 vocabularies. Ayan, dito, ayan, mga basic yan. Mga kunyari, watashi, yan, yan, ganyan. Pwede din tayo magkabisado dito. Para sa akin, kung lagi kayo nagta-travel or lagi kayong parang nasa biyahe, ayan, eto mag-PDF tayo. Pero kung nasa bahay lang din naman tayo, then may chance tayong makapagpa-print kung may sarili tayong printer sa bahay. Mas advisable ko po yung printed kaysa sa ano, no? Kaysa sa cellphone. Kasi sa cellphone, kasi alam niyo kung bakit. Ano po yung pagkakaiba nila ng printed sa cellphone ka mag-review? Ano po yung tingin yung ano? Pros and cons po nila nang ipiprint natin at sa cellphone tayo mag-aaral. Meron po bang idea? Okay, no, pagkakaiba kasi nila, no, basta nasa cellphone tayo, aminin naman natin, no, na marami tayo, tukso kumbaga, na kunyari, nag-review tayong ganyan, bigla may nag-pop up sa messenger mo, di ba titignan natin? Then pagka ganyan, madidistract tayo eh. Unlike kung nagpa-print tayo, then nasa bahay tayo, nag-review tayo, then hindi natin hawak sa cellphone natin, nakikinig lang tayo ng kanta, ganyan, then habang nagbabasa, mas nakapokus tayo, ganun po. Then, ang kaibahan naman niya, once na nasa biyahe ka naman, mahirap naman pag may mga dala ka pang mga papel. Yun naman ang kagandahan. Pag nasa cellphone naman, mga PDF file lang naman ang tinitingnan natin. Then, para saan, mas advice ko pa din talaga yung mga mini booklet, mga ganyan, kung may mabibili man tayo sa mga Shopee, ganon. Mas advice ko yung ganon, na madadala natin siya. Okay. May mga question po ba tayo? Go ahead lang kung meron po. Ito isa ng mga noun natin, Bali, tatlo yung kakabisaduhin natin. Adjective, adverb, then ito sa mga noun natin, mga vocabularies po yan. Diyan papasok yung noun natin. Then, pinaka-importante, syempre, yung verb. Isa yung pinaka-importante ito, yung 121 na basic verb po, no? Okay. Okay po ba yun? Nakukuha po ba? Nakuha po ba yun? Hi, Sensei. Okay. Thank you. Okay na. Next naman natin. Sino po mag-next natin? Go ahead po. Meron po ba? Okay, next natin si Ma'am Laika. Makapagpasok. Ito po si Ma'am. Sino po ba next natin? Go ahead po, Ma'am Laika. Or kung sino po gusto, go ahead lang. Isang page na lang po. Hello? Okay, go ahead po, Ma'am. Go ahead. Number 16 po. Okay, dito nasa 16 na tayo, okay? So, i desu ka? Okay, no? Okay, tama yung pronunciation ni Ma'am, no? Kasi patanong eh. Kaya ang ano natin, ang tono natin dyan is yung patanong. I desu ka? I desu ka? Okay. Okay, makikita nyo dito, may ka sa dulo, no? Ang ka is nagsisimbolize as a question. Okay. Kaya pag may nakita tayong ka sa dulo, medyo madiin yan kasi patanong po siya, no? Okay, go ahead po, Ma'am. Shitsumon ga arimasu ka? Okay. Shitsumon ga arimasu ka? Shitsumon ga arimasu ka? Okay. Next, Sensei. Yes, palitan niya naman. Go ahead po. Hi, shitsumon ga arimasu. Okay, no. Okay, next natin. Iie arimasen. Okay. Next, iie daijoubu desu. Okay, no. Tama yung tono ni Ma'am, no. Yung daijoubu desu, syempre ang meaning niyan is okay. Kaya dapat ang tono natin dyan is yung parang okay talaga tayo. Kasi kung ang tono,
Iye, daijoubu desu. Parang gano'n, pag alanganin yung sagot natin, syempre, ang dating nun sa kausap natin, parang ano, hindi siya okay. Kaya pagka sinabi natin na iye, daijoubu desu, dapat medyo parang strong yung feeling natin. Tama yung pagkakabigkas ni ma'am, no? Iye, daijoubu desu. Gano'n, parang ano tayo, confident kumbaga. Okay, next natin, ma'am. Kyoke shimashou. QK shimashou. QK shimashou. Kyoke shimashou. Okay, no? Okay. Next natin. Suzuke mashou. Okay, Suzuki mashou. Yan, okay. Remember natin yung katulad kanina, yung masyo. Ang masyo kasi is yung nag-i-invite po ang meaning niyan. Okay. Next natin. Wakarimashita ka? Wakarimashita ka? Yan, okay. Hai, wakarimashita. Okay, no, confident din yan. Okay, next natin. Iie, wakarimasen. Okay. Owarimashita ka? Okay, owarimashita ka? Okay. Hai, owarimashita. Okay. Iie, mada desu. Iie, mada desu. Okay. Onigai shimasu. Onigai shimasu. Siyempre, ang tono nito, ma'am, parang ano, yung pagbabae pa, ano tawag dito, pabebe. Pagka yung parang nakikisuya ka, onegai shimasu, gano'n ang tono niyan. Onigai Onegai shimasu. shimasu, yun, no. Kasi ikaw yung may ano ba dito, may kailangan kumbaga eh, nagpapasuyo ka. Kaya gano'n yung tono natin yan. Onegai shimasu, gano'n. Medyo binababa natin, no? Okay. Hai, Next hai, natin, hai. last. Dewa mataashita. Ay, Yan, no. dewa at mataashita. Yan, tama po yan. Dewa mataashita. Okay. Okay, ano po name ni ma'am? Sorry, wala kasi name si ma'am. Kimberly. Okay, Kim Seong. Yung Thank you. TS po. Thank you. Thank you, Tumo. Kimberly. Okay. Okay, bali doon na natatapos yung greetings natin, no? Okay. Papasok naman tayo sa hiragana chart natin, no? And katakana chart. Magkasunod lang naman yan, no? Okay. Okay, itong hiragana chart natin and katakana chart, no? Ang mabibigay kong idea sa inyo dito, like, alam ko naman sa inyo, lahat hindi pa masyadong marunong or hindi pa kabisado, basahin kumbaga. May advice ko kung konti na yung oras nyo para sa pag-review, no? Mas okay nang nababasa nyo muna kaysa nasusulat. Ganun yung mangyayari. Then, medyo madami din kasi siya eh. Unlike sa atin na sa alphabet natin, na link, nasa 40 plus lang ata or 35 pa, nasa ganon. Then, ang hiragana at katakana, I think is nasa 45 siya. Ganon. Bukod pa yung kanji. Kanji is more than 50,000 po ata eh. Then, yun nga, dito, bibigyan ko kayo ng assignment dito, no? Para sa inyo din naman to, hindi para sa akin to. Kung kaya yung 5 pages, kung kaya yung 10 pages, 10 pages po ang gawin natin. Hiragana chart po chart po yung gagawin natin. Then, habang sinusulat nyo po to, is binibigkas nyo para makabisado nyo. Kasi yun yung naging way ko dati, no? Para makabisado tong hiragana katakana. Then, kung naka-focus talaga kayo dito, kaya nyong kabisaduhin to within a night eh. Kung pagpo-focus po talaga tayo na hindi natin titigilan na sulat ng sulat, then basa ng basa, habang sinusulat natin, babasahin natin. Ang technique po kasi dito, unang chart mo dito is 1 to 3 chart mo is okay lang na may gayahan ka. Ganun ang mangyayari. Then, pag yung 4 na pang chart mo na is wala ka ng gayahan dapat dyan. Kung kailan mo lang hindi kabisado yung character, is doon ka lang titingin sa chart. Ganun po yung gawin natin. Kasi baka ang gawin nyo, sulat lang tayo sulat, then nakatingin tayo sa chart. Nonsense lang din po ang mangyayari niyan. Then habang sinusulat natin, dapat binibigas natin para double purpose po. Natututo na tayo sa pag-pronounce, then natututo pa tayo sa pagsulat at nakakabisado pa natin. Bali 3 pa po yan eh. Sulat, kabisado, and pronounce po ang mangyayari dyan. Doon. Then, hiragana, katakana, kung kaya po natin tag 10 pages po na chart, go ahead po. Then, papasa po natin yan by Monday or kung matapos yung within this week, go ahead po. Then, ano pa ba? Ano pa ba ang kailangan dito?
Kung kaya nyo ng 5, hindi nyo kaya ng 10 pages, go ahead po, 5 pages. Like I said po, hindi po para sa akin yan, para sa inyo din po yan, no? Wala din naman po kasi ang makukuha kung hindi nyo din makabisado yan. Then like sabi ko nga po sa inyo, ang hiragana, katakana, and kanji, vocabularies, hindi namin naman matuturo yan eh. Or parang hindi namin i-describe sa inyo yan. Kayo sa sarili nyo, kakabisaduhin nyo yan. Hindi po ako yung, alam po ako yung magkabisado para sa inyo, gano'n. Kunyari, binasa ko nung binasa sa inyo tong IUE, o. Para lang po ako nagtuturo sa elementary niya pagka gano'n. Although yung pronunciation, kalaunan, may tuturo ko na may tuturo sa inyo, pero yung pagkakabisado po ng character na yan, nasa sa inyo po yan, pansarili po yan. Like yung sinasabi ko sa inyo, magkakabisado po kayo ng verb, adjective, ganyan, then yung vocabularies nyo pa. Lahat po yan, kayo po, nasa sa inyo po yan para makabisado nyo. Kailangan yung mag-allot ng time dyan para sa sarili nyo. Pero yung grammar, then mga lesson na yan, ako po, ako po magtuturo sa inyo yan, makakaasa po kayo na may tuturo ko na ayos sa inyo yan. Pero yung mga grammar, like kabisaduhin, mga charts, ganyan, hiragana, katakana, ganyan po, nasa inyo po yan lahat. Kung hindi nyo tutuunan ng pansin niya, kung aasa lang kayo sa atin lahat, may 2 hours naman akong klase kay Sensei mamaya eh. Kung yun lang po ang aasahan nyo, hindi po talaga enough yun para matuto tayo sa Nihongo. Yung 2 hours a day. Hindi po talaga enough yun. Kung doon lang tayo asa, kung ano lang may encounter natin sa klase, kung yun lang aasahan natin, wala pong mangyayari sa atin pagka ganun. Kailangan po tayo mag-allotted time din po sa mga free time natin na mag-aaral din tayo ng mga vocabularies like yung sinabi ko nga po, verb, adjectives, mga charts po natin. Then, etong hiragana, katakana, konting explanation lang po, no? Okay, may 3 part po ang hiragana, katakana, no? Ditan ko lang po ng konti. May 3 part po siya, no? Okay, ito yung unang part, no? Okay, yung basic, no? Then, ito yung pangalawa, yung may tinatawag natin na teng-teng, saka pong-pong. Ano ba yung teng-teng? Yung ito yung mga dalawang guhit sa taas, or ano ba tawag dyan? Nakalimutan ko sa English eh. Then, yung pong-pong naman is yung bilog naman. Ayan. Then, ito naman, yung pahaba naman to. Ito, yung may ya naman sa kayu. Ganun po yung mangyayari. Then, yung kanina po, yung na-explain ko po dito, yung sa long vowels naman po. Ito po yung may mga long vowels natin. A, I, U, E, O. Lahat po, yung pag nagdodoble ng ganyan, ito yung kanina, yung napansin ni ma'am, yung pag OU daw. Sir, pag OU, long vowel din yun. Yes, long vowel din po. Then, EI, long vowel din po mangyayari niyan. Then, ito naman, yung tsu naman na sinasabi natin, or double consonant sa English natin, ito, yung mga nagdo-double, or yung mga nagdodoble na ano po natin na letter po. Ang mangyayari po niya may tsu po, ano, yung mangyayari. Then halos same lang din naman po ang hiragana, katakana kung titingnan po natin, no? Same lang po 'yan. Ayan, yung katakana natin, iba lang yung radicals niya or iba lang yung mga stroking niya, pero ang pagbasa po sa kanya is yun nga po, is same lang din po ng pagbasa sa kanya. Or may strong lang na pagbasa sa sa hiragana, katakana, no. Okay. Konting explanation lang, no. Ano yung mga alam natin na alphabet ng Japan? Ano po yung mga alam natin? Ano yung konting idea po? Ano po yung mga alam natin? Meron po ba? Nakakaalam? May konting idea about sa alphabet ng Japan. Ano yung mga alphabet ng Japan? A, E, O, E, O. Yung category po, ma'am. Yung category. Okay. Okay, meron tayong 3, ma'am. Meron tayong hiragana. Okay, meron tayong katakana. And meron tayong kanji. Yes, yung pinakamahirap is yung kanji, no? Okay, yung kanji is nag-originate, no? Sa China. Then, inadapt lang ng Japanese. Then, isinama yung pagbasa ng China. Then, dinagdagan din ng pagbasa ng Japan. Kaya may tinatawag tayo ng onyomi and kunyomi na ang onyomi I think sa China and kunyomi sa Japan po na pagbasa. Reading po ang tawag doon, no? Then, ang katakana naman is yan yung tinatawag natin ng mga foreign language naman na walang katumbas sa Japan. Like kunyari, Starbucks. Siyempre, ang Starbucks po is hindi siya nag-originate sa Japan.
nag-originate po siya sa, I think, America ba? Tama, hindi ko alam kung saan nag-originate eh. Basta yun po, kung saan man nanggaling yung Starbucks, wala siyang katumbas sa Japan. Kaya nangyari, dahil ang ugali ng mga Hapon dati is kung kayo ang pupunta sa country ko, kayo ang mag-adjust, ganon ang mangyayari. Hindi kayo mag-aaral ng English, kumbaga. Pero ngayon, in-adopt na nila yung English, like kunyari, sa school, nagtuturo na din sila sa school na yun ng English, no? Sinama na din nila sa subject nila. Then, yun nga, ang katakana is, yun nga, para sa mga foreign language naman. Kunyari, Starbucks, nagiging Starbucks. Kunyari, yung whiteboard kanina, naging Huwaito Bodo. Ganun po yung nangyayari, no? Then, ang hiragana naman, yan yung pinaka-basic na language naman nila, or alphabet pala nila. Ganon. Yan yung, kung hindi ka marunong mag-kanji, syempre, ihiragana mo na lang. Ganon po. Okay. Nakuha po ba yon? Hi, Sensei. Okay. Okay, any question po? Bago tayo magtapos, may question po ba? Any question po? Hello po. Hello po. Go ahead po. Hello po, Sensei. Yung sa Hiragana Katakana po ba, tig 5 pages po ba siya? Kung sa akin, mas okay ang gawin nyo 10 pages kung may time talaga kayo. Pero kung wala naman kayong time, then nasa inyo naman yan eh. Kung alam nyo, kabisado nyo na sa sarili nyo, kung 5 pages pala nagagawa nyo, it is okay. Pero kung alam nyo sa sarili mo kahit 5 pages pala, hindi nyo pa din siya kabisado, syempre, mag-proceed pa din kayo kahit mga hanggang 8 pages, hanggang makabisado nyo. Ganon. Like I said, hindi naman yun para sa assignment talaga eh. Para yan, para makabisado nyo. Ganon po siya. Kailan po siya? Hanggang Monday po ba? Yes, ang pinaka-make this Monday or kahit kailan hanggang matapos yun po. Go ahead lang po. Okay. Thank you po. Sensei, yung part 1 lang po ba? O lahat po? Ano pong part 1, ma'am? Yung basic po na yung hanggang wa lang. Hindi po yung yoki. Yes, lahat po, ma'am. Importante yun. Kasama siya, ma'am. Opo, kasama yan. Kasama sa alphabet natin yan. Okay, mag-screenshot lang po tayo na. Pwede po pa-open ang cam? Mag-screenshot lang po para ano po, sa lesson lang po. Pwede po mag-open? Ngayon lang naman po to, ngayon lang. Papasa lang po sa sa admin. Sensei, yung recording po, pwede pong pasend sa GC? Andito lang po yan, ma'am. Bali, may 30 days po na ano yan. After 30 days may expire yan. Then, downloadable naman siya, ma'am. Pwede nyo i-download din. Kung may drive kayo. Then, pagka nakalimutan ko pala minsan kunyari, nakalimutan ko, hindi pa pala nag-recording, sabihin nyo sa akin. Kasi minsan nangyayari yun eh. Okay, yun na po ba? Wait lang po. Okay, 1, 2, 3. Wala. Ano tayo? Wait lang. Tayo mag-screenshot. Wait lang po. Ano nangyari? Wait lang po. Windows screen. Wait lang po. Yung Snapchat po kasi, ma'am, ayun lang siya. May clear. Ayun pala meron. Ayun pala, ma'am. Okay, isa pa po, ma'am. Go ahead po. Yun lang yung Snapchat na lang po. Go ahead po, ma'am. Isa. Game.
1, 2, 3. Okay. Oh, ayun, okay na siguro to. Okay, yan. Okay, thank you po, ma'am. Thank you po. Okay, at kakasama rin minasana, thank you po, no. Nice to meeting you po lahat, no. Okay, thank you po. Okay. お疲れ様でした、先生。お疲れ様でした。